Isang magandang-maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa isang taong minsan mong tinawag na iyong mundo. Paano ka babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong buhay ay guguho dahil sa isang kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay sa kabanatang pinamagatang, Ang Lamat sa Perpektong Larawan. Music fades out completely. Ang samyo ng bagong timplang kape at ng pinipritong bacon ang unang bumati sa umaga sa loob ng marangyang bahay sa Villa Diwa. Para kay Dalisay Sinag Alcaraz, ito ang ritual na bumubuo sa kanyang perpektong mundo. Maingat niyang inihain ang almusal sa mesa, bawat plato ay may kasamang pagmamahal. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang maalala ang sinabi ng asawang si Bughaw noong nagsisimula pa lamang sila. Kahit sinangag at itlog lang, basta ikaw ang nagluto, para na akong nasa isang 5-star hotel, sabi nito habang mahigpit siyang niyayakap. 5 taon na ang nakalipas, ngunit para kay Dalisay, ang kilig ay naroon pa rin. Si Bughaw ang kanyang araw, ang kanyang buwan, ang kanyang lahat. Ang matikas nitong tindig, ang malalim na boses, at ang mga ngiti nitong nangangako ng habambuhay, iyon ang mga bagay na bumubuo sa kanyang bawat paggising. Good morning, my love. Bati niya nang makitang pababa na ng hagdan si Bughaw, abala sa pag-aayos ng necktie nito. Morning, sagot nito, isang mabilis at halos walang kabuhay-buhay na tugon. Dumiretso ito sa mesa at umupo. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa cellphone na hawak. Lumapit si Dalisay para ayusin ang pagkakatali ng kurbata nito. Isang gawain na dati puno ng lambingan at maliliit na halik. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang paninigas ng balikat ni Bughaw. May problema ba sa opisina, B? Malambing niyang tanong, gamit ang kanilang palayaw sa isa't isa. Napapansin ko, ilang linggo ka nang laging pagod at wala sa mood. Hindi ito tumingin sa kanya. Marami lang talagang trabaho sa Sinag Holdings, year-end reports, planning para sa susunod na taon. You know the drill. May kung anong kirot na kumurot sa puso ni Dalisay. Dati, kahit gaano ka-stress si Bughaw sa trabaho, palagi itong may oras para sa kanya. Palagi siyang hinahanap-hanap nito pag-uwi. Ngayon, ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatang hindi niya kayang tawirin. Ang dating nagbabagang pag-ibig ay tila naging baga na lamang na unti-unting pinapatay ng malamig na hangin. Natapos ang kanilang almusal sa katahimikan. Si Dalisay ay sumusubok magbukas ng usapan, habang si Bughaw ay abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Pagkatapos, tumayo ito. Humalik ng mabilis sa kanyang pisngi. Isang halik na naramdaman niyang mas malamig pa sa yelo. At umalis. Naiwan si Dalisay sa mesang puno ng pagkain at sa pusong puno ng pagtataka. Sa kalagitnaan ng hapon, para maibsan ang lungkot, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Amihan Reyes. At gaya ng dati, hindi nagtagal ay dumating na ito. Dala ang paborito niyang cake at isang masayang ngiti. Ano na namang drama yon, Say? Huwag mong sabihing iniisip mo na naman niyang si Bughay. Biro ni Amihan habang umuupo sa tabi niya sa sofa. Hindi ko maiwasan, Ami. Parang may nagbago. Parang hindi na siya ang Bughaw na minahal ko. Sumbong ni Dalisay. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Niyakap siya ni Amihan ng mahigpit. Naku, baka naman stressed lang talaga. Alam mo naman ang mga lalaki, kapag trabaho ang problema, buong mundo nila apektado. Bigyan mo lang ng konting space. Babalik din yan sa dati. Gumaan ang pakiramdam ni Dalisay sa mga salita ng kaibigan. Si Amihan ang kanyang kanlungan, ang kapatid na hindi niya kadugo. Mula pa noong kolehiyo,
Ito na ang kanyang sandalan. Alam ni Amihan ang lahat ng sekreto niya, ang lahat ng pangarap niya. Salamat, Ami. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sabi ni Dalisay. Ano ka ba? Of course, I'm always here for you. Tayo pa ba? Nakangiting sagot ni Amihan. Nagkwentuhan pa sila ng kung ano-ano. At sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Dalisay ang bigat na kanyang nararamdaman. Gabi na nang umuwi si Bughaw, mas late pa kaysa sa karaniwan. Amoy alak ito ng bahagya. B, kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Salubong ni Dalisay. Kumain na ako sa labas. May dinner meeting. Walang ganang sagot nito at nilagpasan siya para umakyat sa kanilang silid. Maliligo lang ako. Naiwan si Dalisay sa sala. Tinitingnan ang likod ng asawang papalayo. Ang bawat hakbang nito palayo sa kanya ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang puso. Sinundan niya ito sa taas. Naupo sa gilid ng kama habang naririnig ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Ang kanyang mga mata ay napadako sa bedside table kung saan iniwan ni Bughaw ang kanyang cellphone. Isang parte ng isip niya ang nagsasabing, huwag. Huwag niyang pakialaman. Kailangan niyang magtiwala. Ngunit ang isa pang parte, ang parteng nasasaktan at naguguluhan, ay hindi mapakali. At sa sandaling iyon, tila dininig ng tadhana ang kanyang pagdududa. Umilaw ang screen ng telepono. Isang notifikasyon, isang mensahe. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay na inabot ni Dalisay ang telepono. Hindi niya kailangang buksan. Ang pangalan at ang mensahe ay malinaw na nababasa sa lock screen mula sa isang pangalang napakapamilyar sa kanya. Isang pangalang hinding-hindi niya aakalain na magdudulot sa kanya ng ganitong klaseng sakit. Ami. At sa ilalim ng pangalan, ang mga salitang pumatay sa kung anong natitirang pag-asa sa kanyang puso. Salamat sa gabi, B. Hindi malilimutan. Ami. Nabitawan ni Dalisay ang telepono na para siyang napaso. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, kasabay ng tunog ng tubig sa banyo. B. Ang kanilang endearment. Ami. Ang kanyang best friend. Ang pulang puso sa dulo ng mensahe. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan at ang nabuong larawan ay isang imahe ng karumal-dumal na pagtataksil. Sa sandaling iyon, huminto ang pagpatak ng tubig mula sa shower. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo ang humila kay Dalisay pabalik sa malupit na katotohanan. Sa isang iglap, ibinalik niya ang telepono sa bedside table, eksakto sa posisyon kung saan ito iniwan ni Bughaw. Mabilis niyang pinunasan ang luhang, hindi niya namalayang pumatak na pala sa kanyang pisngi. Humiga siya at nagtalukbong ng kumot, tinalikuran ang paparating na asawa at nagpanggap na natutulog. Naramdaman niya ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama. Naramdaman niya ang hininga ni Bughaw malapit sa kanyang likod, ngunit wala ang dating yakap, wala ang dating halik sa batok. Ilang saglit lang, narinig na niya ang mahimbing na paghinga nito. Paano ito nakakatulog ng ganito kapayapa? Samantalang siya, si Dalisay, ay gising na gising, pinapatay ng libu-libong katanungan at ng isang katotohanang sumasaksak sa kanyang puso. Ang katahimikan ng gabi ay naging isang kalaban. Pinalalakas nito ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Salamat sa gabi. B. Ami. Kinabukasan, sinubukan ni Dalisay na maging normal. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila automatiko, walang kaluluwa. Ang nangiti na isinasalubong niya kay Bughaw ay kasing bigat ng bakal. Sa hapunan, habang sila'y kumakain sa halos nakabibinging katahimikan, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Kailangan niyang marinig ang sasabihin nito. Kailangan niyang bigyan ito ng pagkakataong magpaliwanag. Kahit pa kasinungalingan ang ibigay nito sa kanya. B. Panimula niya.
Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tumingin ito mula sa kanyang plato. Ang muka ay nagpapakita ng pagkagulat. Sabihin, tungkol saan? Tungkol sa atin. Tungkol sa'yo. Pagpapatuloy ni Dalisay, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pakiramdam ko ang layo-layo mo na. Kung may problema, handa akong makinig. Handa akong tulungan ka. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Bughaw. Ibinaba nito ang mga kubyertos at tinitigan siya. Say, napag-usapan na natin to. Stressed lang ako sa trabaho. Ang kailangan ko lang ay konting pangunawa. Hindi ganitong mga tanong na parang pinagdududahan mo ako. Ang mga salita nito ay tumama, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa husay nitong baliktarin ang sitwasyon. Hindi kita pinagdududahan, mahina niyang tanggi. Kahit sa loob-loob niya ay sumisigaw siya ng sinungaling. Talaga ba? Sabi ni Bughaw. Ang boses ay nagiging malumanay, mapang-akit. Dahil ang naririnig ko ay pagod at pag-aalala ng isang asawang nag-iisip ng sobra. Baka kailangan mo lang magpahinga. Baka masyado ka lang napapagod sa bahay. Tumayo ito, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga balikat. Huwag mong isipin ang kung ano-ano. Ikaw lang ang mahal ko. Okay? Sa isang iglap, muntik na siyang maniwala. Muntik na siyang bumigay sa yakap ng panlilinlang, ngunit ang imahe ng text message ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Tumango na lamang siya, isang pag-urong sa isang laban na hindi pa niya kayang simulan. Nang gabing iyon, habang si Bughaw ay nasa kanyang study para magtrabaho, ang isip ni Dalisay ay lumipad pabalik. Ang pagdududa niya ngayon ay hindi na lamang kay Bughaw, kundi pati na rin kay Amihan. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid. Naalala niya ang isang party noong nakaraang taon. Lasing na si Amihan noon at sinabi sa kanya, "Alam mo, Say, kung hindi lang kayo nauna ni B, baka ako ang nanligaw dyan. Swerteng-swerte ka sa asawa mo." Nagtawanan lang sila noon. Ngayon, ang mga salitang yon ay parang lason. Naalala niya ang mga pagkakataong nagkakasakit siya at si Amihan ang nagboboluntaryong magdala ng pagkain para kay Bughaw sa opisina. Para hindi na siya mag-alala sa'yo at makapag-focus sa work, sabi pa nito. Isang gawaing puno ng kabaitan noon, ngunit ngayon ay mukhang isang perpektong pagkakataon. Ang pagtanggi at pagkalito sa kanyang puso ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na siya pwedeng maging bulag. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng katotohanang hindi kayang baliin ng matatamis na kasinungalingan. Hating gabi na, tiniyak niyang tulog na si Bughaw bago siya dahan-dahang bumangon. Naglakad siya nang walang ingay papunta sa study. Ang bawat yabag ay mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong. Binuksan niya ang laptop ni Bughaw. Salamat sa Diyos at alam niya ang password. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang mga folder, mga email, mga call log. Walang kakaiba. Malinis. Masyadong malinis. Ngunit hindi siya sumuko. May isang lugar pa siyang hindi tinitingnan. Ang mga paper trail. Binuksan niya ang drawer kung saan nakatago ang mga bill at bank statements. Inisa-isa niya ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang anumang hindi pangkaraniwan. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo, nakita niya ito. Isang credit card statement mula noong nakaraang buwan. At isang particular na transaksyon ang kumuha ng kanyang pansin. Isang hapunan para sa 2 tao sa La Sirene, isang mamahalin at romantikong restaurant na hindi pa nila napupuntahan. Ang halaga ay napakalaki. At ang petsa ay ang mismong gabi kung kailan sinabi ni Bughaw na mag-overtime siya para sa isang importanteng deadline, isang pirasong papel. Ngunit para kay Dalisay,
Iyon na ang unang pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. Kinabukasan, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Habang si Bughaw ay nasa opisina, nagbihis si Dalisay. Isinuot niya ang kanyang salamin sa mata at nagmaneho papunta sa La Sirene. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa restaurant. Ang loob ay elegante at tahimik. Lumapit sa kanya ang isang manager. "Good morning, ma'am. Do you have a reservation?" Magalang na tanong nito. Umiling si Dalisay. Kinuha niya ang kanyang telepono at buong tapang na ipinakita ang isang litrato. Isang litrato nilang tatlo. Siya, si Bughaw at si Amihan, nakuha noong huling kaarawan niya. "Pasensya na sa abala," sabi ni Dalisay. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. "Gusto ko lang sanang itanong kung pamilyar ba sa inyo ang dalawang taong ito?" Itinuro niya sina Bughaw at Amihan. Tinitigan ng manager ang litrato. Saglit itong nag-isip at pagkatapos ay tumingin kay Dalisay na may bahagyang pagkilala sa mga mata. Ngumiti ito ng magalang at tumango. "Opo, ma'am," sabi ng manager. "Suki po namin sila dito." Ang anim na salitang yon ay tumagos sa pandinig ni Dalisay na parang mga pira-pirasong bubog. Hindi siya kumibo, hindi siya gumalaw. Ngumiti lamang siya nang pilit sa manager, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at nagpasalamat bago marahang tumalikod at naglakad palabas ng restaurant. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay lumulubog siya sa kumunoy. Ang eleganteng sahig ng La Sirene ay naging malambot na putik na humihila sa kanya pababa. Paglabas niya sa pinto, ang sikat ng araw ay tila isang insulto, isang mapanuyang paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot kahit na ang sa kanya ay huminto na. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at isinara ang pinto. At sa loob ng sasakyang iyon, sa gitna ng isang abalang parking lot, ang lahat ay gumuho. Ang pagpapanggap ay natapos. Ang pader na kanyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang bumagsak. Humagulhol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit, at marahas na paghagulhol na nagmumula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hikbi ay may kasamang pangalan: Bughaw, Amihan, dobleng pagtataksil, dobleng sakit. Nang maubos na ang kanyang luha at ang natira na lamang ay ang tuyong kirot sa kanyang lalamunan, pinunasan niya ang kanyang mukha. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang mapanganib na kalinawan. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ngayon, hindi na sapat ang resibo at ang sabi-sabi. Kailangan niyang makita, kailangan ng kanyang mga mata na masaksihan ang kataksilang ginagawa ng kanyang puso. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na alam niyang paboritong tambayan ng mga kaibigan niya at ni Bughaw, isang maliit at tanyag na coffee shop, ang Kapihan sa Pagitan. Nagpark siya sa kabilang kalsada sa isang lugar kung saan kitang-kita niya ang entrance ng Kapihan, ngunit hindi siya madaling mapapansin. Isinuot niya ang kanyang malaking sunglasses hindi lang para itago ang kanyang namumugtong mga mata, kundi para maging isang anino, isang hindi nakikitang manonood sa pagtatanghal ng kanilang panloloko. Halos isang oras siyang naghintay. Ang pasensya niya ay sinubok ng bawat segundong lumilipas, ngunit hindi siya umalis. At pagkatapos, nakita niya sila. Sabay silang dumating, sakay ng kotse ni Bughaw. Nagtatawanan. Si Bughaw, na laging pagod at iritable sa bahay, ay mukhang masigla at walang problema. At si Amihan ay nakatingin dito na may pagsamba sa kanyang mga mata, isang tingin na dati para lamang kay Dalisay. Mula sa loob ng kanyang kotse, sa likod ng madilim na salamin, pinanood ni Dalisay ang bawat galaw nila. Pinanood niya kung paano marahang inalis ni Bughaw ang isang hibla ng buhok sa mukha ni Amihan. Pinanood niya kung paano sila nag-order ng iisang klase ng kape, isang bagay na para bang
Matagal na nilang ginagawa. Pinanood niya ang paghahawak ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Isang simple, ngunit napakasakit na kilos ng pagmamahal na ipinagkakait na sa kanya. Ang bawat tawa nila na kanyang nakikita ay parang isang sampal. Ang bawat matamis na ngiti ni Bughaw para kay Amihan ay isang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang likod. At sa gitna ng panunood, ang isip ni Dalisay ay lumipad pabalik sa isang masayang alaala na ngayon ay nababalot na ng lason. Ang araw ng kanyang kasal. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin, nakasuot ng puting trahe de boda. Sa likod niya ay si Amihan, ang kanyang maid of honor. Inaayos ang kanyang belo. Ang ganda-ganda mo, Say! Bulong ni Amihan sa kanya noon. Ang mga mata nito'y nangingilid ang luha ng kaligayahan. Promise, sis, palagi akong nasa likod mo para protektahan ka. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Ang alaala ay kasing linaw ng araw, at ang sakit na dala nito ay kasing tindi ng kamandag. Ang babaeng nangakong paprotekta sa kanya, ang siya palang ahas na tumutuklaw sa kanya patalikod. Hindi na niya kinaya. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan at umalis ng walang ingay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagmaneho lang siya ng nagmaneho, palayo sa lugar na yon, palayo sa katotohanan. Huminto lamang siya nang makarating sa isang tahimik na daan sa gilid ng isang bangin kung saan tanaw ang buong syudad. Doon, sa harap ng kumukutitap na mga ilaw ng syudad, huminga siya ng malalim. Ang pagiging biktima ay tapos na. Ang pag-iyak ay tapos na. Kung gusto nilang sirain ang buhay niya, hindi siya papayag na magapi ng basta-basta. Kung ang pag-ibig na ibinigay niya ay sinuklian ng pagtataksil, kung gayon ang pagtataksil na yon ay susuklian niya ng katotohanan, hindi na siya ang Dalisay na naghihintay at umaasa. Hindi na siya ang Dalisay na naniniwala sa mga kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak na pinindot ang numero ng nag-iisang taong alam niyang kakampi niya hanggang sa huli. Ang kanyang ate. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Dalisay ay lumabas. Hindi na basag o puno ng pighati. Ito ay malamig na parang yelo, matatag na parang bakal. Wana, sabi niya, tulungan mo ako. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang magsisimula ng digmaan. May ahas sa pamamahay ko. Wala pang isang oras matapos ang tawag, dumating si Liwanag. Hindi ito kumatok. Ginamit nito ang sariling susi at pumasok sa bahay na tila isang general na susugod sa giyera. Nakita niya si Dalisay na nakaupo sa dilim ng sala. Ang muka ay blangko, ang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Ngunit ngayon ay may kakaibang kislap, isang kislap ng nagbabagang galit. Nasaan siya? Iyon ang unang tanong ni Liwanag. Ang boses ay matigas. Nasa taas, tulog, sagot ni Dalisay. Hindi inaalis ang tingin sa kawalan. Umupo si Liwanag sa tapat niya, hindi para aluin siya, kundi para harapin siya. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ng nakababatang kapatid at marahang inalog. Say, makinig ka sa akin. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, oras na para lumaban. Tumingin si Dalisay sa ate niya. Si Liwanag, ang panganay sa kanila, ay laging ang pinakamatatag. Isang arkitekto sa propesyon, ang kanyang isip ay sinanay na mag-isip ng may luhika at estratehiya. Siya ang bakal na haligi ng kanilang pamilya mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Anong gagawin ko, Wana? Gusto ko siyang kumpuruntahin. Gusto kong isampal sa mukha nilang dalawa ang panloloko nila. Nanginginig na sabi ni Dalisay. Hindi, madin na sagot ni Liwanag. Kung gagawin mo yan, sila ang mananalo. Itatanggi nila ang lahat, pagmumukain kanilang paranoid na asawa. Ang kailangan natin ay ebidensya.
Matibay na ebidensya na hindi nila kayang itanggi. At habang ginagawa natin yon, kailangan mong gawin ang pinakamahirap na parte. Ano yon? Kailangan mong magpanggap, sabi ni Liwanag, ang mga matay seryosong nakatitig sa kanya. Magpanggap kang walang alam, maging ang pinakamaalaga at pinakamapagmahal na asawa. Maging ang pinakamatapat na kaibigan. Kailangan nating makuha ang tiwala nila para hindi sila maghinala habang kinakalap natin ang lahat ng kailangan natin. Ang ideya ay kasuklam-suklam para kay Dalisay. Ang yakapin ang lalaking nanloloko sa kanya. Ang makipagtawanan sa babaeng tumalikod sa kanya. Ngunit nakita niya ang talino sa plano ng kanyang ate. Ang kalaban ay hindi matatalo ng emosyon, kundi ng malalamig na kalkulasyon. At hindi lang ang relasyon nila ang iimbestigahan natin, dagdag ni Liwanag. Isipin mo, Say, si Bughaw ang Chief Operating Officer ng Sinag Holdings. Hawak niya ang mga sensitibong impormasyon. At si Amihan, alam nating matalino yan at laging may ambisyon. Hindi ako magtataka kung ang panlolokong ito ay may mas malalim at mas madilim na dahilan. Tumango si Dalisay. Isang bagong klase ng tapang ang umusbong sa kanyang puso. Itinutulak palayo ang sakit. Sige, gagawin ko. Kinabukasan, sinimulan ni Dalisay ang kanyang pag-arte. Greeted niya si Bughaw ng isang matamis na ngiti at isang mainit na almusal. Nang magtanong ito kung bakit tila mas masigla siya, sinabi niyang, "Naisip ko lang, tama ka. Siguro nga masyado lang akong nag-aalala. Simula ngayon, mas magtitiwala na ako sa'yo." Nakita niya ang ginhawa sa mukha ni Bughaw at kinasusuklaman niya ito. Nang tumawag si Amihan para kumustahin siya, buong galing na gumanap si Dalisay. "Oo, Ami. Okay na ako. Salamat sa'yo, ha? Tama ka. Stress lang siguro talaga." "Hayop ka." Bulong ng isang bahagi ng isip niya habang kausap ito sa telepono. "Magbabayad kayo." Samantala, kumilos na si Liwanag. Ipinakilala niya kay Dalisay si Mang Ruben, isang retiradong pulis na ngayon ay isang pribadong investigador. Isang tahimik, ngunit matalas ang mga matang lalaki na may reputasyon sa pagiging mahusay at maingat. Sa isang lihim na pagpupulong, inilahad nila ang lahat ng kanilang nalalaman. "Kailangan ko ng lahat ng detalye," sabi ni Mang Ruben. Saan sila nagkikita? Sino ang mga kausap nila? Ano ang mga ginagawa nila? Lalo na ang mga galaw ni Mr. Alcaraz sa loob ng kumpanya. Habang si Mang Ruben ay nagsimulang magmanman sa labas, si Dalisay naman ang naging espiya sa loob ng sarili niyang pamamahay. Gabi-gabi, kapag sigurado na siyang mahimbing na ang tulog ni Bughaw, dahan-dahan siyang bumabangon. Nagpupunta siya sa study at binubuksan ang laptop ng asawa. Sa unang gabi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat pag-click ng mouse ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Sinimulan niyang kopyahin ang mga files, financial reports, corporate emails, mga kontrata, sa isang maliit at nakatagong USB drive na ibinigay sa kanya ni Liwanag. Ang takot na baka magising si Bughaw ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit ang determinasyon na malaman ang katotohanan ay mas malakas. Isang linggo ang lumipas sa ganitong setup. Si Dalisay ay naging isang perpektong artista sa araw at isang desperadong espiya sa gabi. Pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa dalawang magkaibang mundo. Isang gabi, habang nag-aayos siya para matulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito nang may pag-iingat. "Hello, Mrs. Alcaraz. Si Ruben po ito," sabi ng boses sa kabilang linya. Agad na naging alerto si Dalisay. Dahan-dahan siyang pumasok sa banyo at isinara ang pinto. "Mang Ruben, may balita na po ba?" Pabulong niyang tanong. "Opo, ma'am," sagot ng investigador. "Nasundan ko po sila ngayong gabi
At may isang bagay po na hindi pangkaraniwan. Ano po iyon? Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kabilang linya bago ito nagsalita muli. At ang mga salitang binitawan nito ang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Dalisay. Hindi lang po sila sa restaurant o coffee shop nagkikita, ma'am. Kanina, galing sila sa opisina ng isang abogado. Isang abogado na ang espesyalidad ay mergers and acquisitions. Sa loob ng isang mamahaling condominium unit sa puso ng Makati, isang lugar na lihim at kanlungan, ang mundo ni Bughaw at Amihan ay umiikot sa dalawang bagay, ambisyon at pagnanasa. Nakakalat sa ibabaw ng glass table ang mga dokumento mula sa Sinag Holdings, mga blueprint ng isang kudeta na isasagawa, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang panlilinlang. Malapit na, Ami. Sabi ni Bughaw, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Hinapit niya sa baywang si Amihan at idinikit sa kanyang katawan. Ilang hakbang na lang at ang buong kumpanya ay mapupunta sa tamang kamay sa mga kamay ko. Ngumiti si Amihan, isang nangiting kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lason. Hinaplos niya ang dibdib ni Bughaw. Hindi natin bimo. Pagtatama niya, ang kanyang boses ay isang mapang-akit na bulong. Ikaw ang utak nito. Ikaw ang may vision. Ako lang ang taga-suporta mo. Ang numero 1 tagahanga mo. Bawat salita ni Amihan ay isang perpektong nota sa isang kantang gustong-gustong marinig ni Bughaw. Sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng anino ng pamilya Sinag, naramdaman niyang isa lamang siyang tau-tauhan. Ngunit sa piling ni Amihan, siya ang hari, siya ang bida. Pero dahil sa'yo kaya ako naging matapang na gawin to. Pag-amin ni Bughaw, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Dahil nakita ko kung ano ang hindi nakikita ni Dalisay, malambing na sagot ni Amihan, marang pinadaos-dos ang kanyang daliri sa labi ni Bughaw. Nakita ko ang isang henyo na nasasayang, isang leader na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Sa kabila ng nag-aalab na ambisyon, isang maliit na tinik ng konsensya ang kumirot sa puso ni Bughaw. Bahagya siyang lumayo. Paano si Dalisay? Kahit anong mangyari, asawa ko pa rin siya. Hindi ko gustong masaktan siya ng sobra. Ang ngangiti sa labi ni Amihan ay hindi nagbago, ngunit isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Mabilis din itong nawala, napalitan ng isang malungkot at puno ng pangunawang tingin. Lumapit siyang muli. Niyakap ito mula sa likod at isinandal ang kanyang ulo sa malapad nitong balikat. Alam ko, mahal, sabi niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa batok ni Bughaw at iyon ang nagpapatunay kung gaano kabuti ang puso mo. Pero isipin mo, B, masasaktan ba talaga siya? O ang masasaktan lang ay ang pride niya? Si Dalisay, lumaki siya na nasa kanya na ang lahat. Hindi niya alam ang hirap. Hindi niya naiintindihan ang mga sakripisyo mo para sa kumpanyang yon. Humigpit ang yakap niya. Ang ginagawa natin ay hindi para saktan siya. Ito ay para ilagay ang Sinag Holdings sa isang direksyon na hindi niya kailanman makakayang gawin. At sa huli, maiintindihan din na niya. You deserve more, B. You deserve someone who truly sees your potential. Someone who will fight with you, not just wait for you at home. Ang bawat salita ay isang perpektong kalkulasyon. Pinupuntirya ang mga insecurities ni Bughaw, ginagawang katwiran ng kanilang kasalanan. At gaya ng dati, naging epektibo ito. Nawala ang pag-aalinlangan sa mukha ni Bughaw, napalitan ng panibagong determinasyon. Humarap ito kay Amihan at hinalikan siya ng may bagong sigla. Nang gabing iyon, matapos umuwi ni Bughaw sa Villa Diwa, para gampanan ng papel bilang mapagmahal na asawa, naiwan si Amihan sa kanilang lihim na pugad. Nawala ang malambing na ngiti, nawala ang mapagmahal na tingin. Ang natira ay isang mukhang kasing tigas ng bato. Ang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na matagal nang nag-aalab. Lumapit siya sa isang maliit na baul
sa gilid ng silid. Mula roon, kinuha niya ang isang luma at kupas ng litrato. Isang litrato ng isang masayang pamilya, isang ama, isang ina, at isang batang babae na may malaking laso sa buhok. Ang kanyang pamilya. Bago ang lahat ay gumuho, hinalikan niya ang larawan ng kanyang ama. Hindi ito para sa pera, Itay. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng pait at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Para ito sa'yo. Para sa kahihiyahiyan at sakit na dinanas mo dahil sa mga sinag. Naalala niya ang araw na iyon, ang mga umiiyak na ahente sa kanilang bahay, ang pagkawala ng lahat ng kanilang ari-arian, at ang huling tingin ng kanyang ama bago nito kitilin ang sariling buhay. Ang kasosyo nito sa negosyo, ang ama ni Dalisay, ang sinisisi nito sa lahat. Bawat tawa ni Dalisay, bawat luho na tinatamasa niya, lahat yan dapat sa atin. Patuloy niya sa kanyang bulungi. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa'yo. Pagbabayaran ng buong pamilya, Sinag. At itong si Bughaw. Siya ang perpektong instrumento, isang hangal na umiibig na handang ibigay ang lahat para sa akin. Maingat niyang ibinalik ang litrato sa baul. Nang humarap siyang muli, ang maskara ay naibalik na. Siya na ulit ang amihan na mapagmahal at sumusuporta. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Bughaw. "Hello, mahal. Nakauwi ka na?" Tanong niya. Ang boses ay muling naging malambing. "Oo, kaliligo ko lang. Matutulog na rin." Sagot ni Bughaw. "Miss na kita kaagad." "Ako rin," sabi ni amihan. "Naisip ko lang, B, para mapabilis ang lahat, may kailangan tayong gawin." "Ano yon?" "Kailangan natin ang access sa ilang mga files at accounts na si Dalisay lang bilang chairman ang may hawak. Kinausap ko na si Attorney Mendoza. May inihanda na siyang dokumento." Huminga si amihan ng malalim. Inihahanda ang kanyang pangwakas na linya, ang susi sa kanilang plano. "Isa na lang, mahal ko. Isang pirma lang ni Dalisay sa special power of attorney na to. At tuluyan ng mapapasa kamay mo ang lahat ng kapangyarihan para pamunuan ang kumpanya sa paraang gusto mo. Ang opisina ni Liwanag ay isang testamento sa kanyang pagkatao. Malinis, moderno, at walang anumang hindi kailangan. Sa gitna ng malaking mesa, ang laptop ni Dalisay ay bukas. Nagpapakita ng mga spreadsheet at mga dokumentong puno ng mga numero at legal na terminolohiya. Ang mga ito, ang mga files na nakuha niya mula sa computer ni Bughaw, isang digital na bakas ng kanyang mga lihim, mergers and acquisitions. Paulit-ulit na sinasabi ni Dalisay ang mga salitang narinig niya mula kay Mang Ruben. Ang mga salitang iyon, kasama ng mga dokumentong nasa harap nila ngayon, ay nagpipinta ng isang larawang mas malagim pa kaysa sa inaakala niya. "Tingnan mo to, sabi ni Liwanag. Itinuturo ang isang serye ng mga transaksyon sa screen. Mga fund transfer, maliliit na halaga noong una, pero palaki ng palaki. Mula sa iba't ibang departamento ng Sinag Holdings, papunta sa mga account ng mga kumpanyang hindi ko man lang narinig." "Ano ang ibig sasabihin yan?" tanong ni Dalisay. Kahit may ideya na siyang nabubuo sa kanyang isipan, isang ideyang nagpapanlamig sa kanyang dugo. Gumagawa siya ng mga shell corporation. Paliwanag ni Liwanag, ang kanyang boses ay seryoso at walang emosyon. Nililipat niya ang pera ng kumpanya sa mga pekeng kumpanyang ito na malamang ay siya rin ang may-ari. Pinapahina niya ang Sinag Holdings mula sa loob. He's bleeding it dry, para kapag bumagsak ang halaga ng stocks, madali na para sa isang outside investor na bilhin ito sa murang halaga. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Dalisay. Ang abogado, ang mga fund transfer, ang pagiging abala ni Bughaw, ang ambisyon ni amihan. Ito ang tunay na pakay, ang tunay na layunin. Ang relasyon nila ay hindi lamang isang simpleng affair.
Ito ay isang kasangkapan, isang takip, isang perpektong distraksyon habang isinasagawa nila ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng kumpanya ng kanyang pamilya. Isang tawa, isang tuyo at walang buhay na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Ang tatay ko, ibinigay niya ang buong buhay niya para sa Sinag Holdings. Ipinagkatiwala niya kay Bughaw ang lahat. Ang sakit sa kanyang dibdib ay nag-ibang anyo. Hindi na ito simpleng kirot ng pusong nasugatan. Ito ay isang nagngangalit na apoy ng pagkakanulo. Ang niloloko nila ay hindi lang siya, kundi ang alaala ng kanyang ama, ang kinabukasan ng daan-daang empleyado, ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya. Hindi na lang ito tungkol sa akin, Wana, sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tungkol ito sa legacy ni Daddy. Hindi ako papayag na makuha nila yon. Nang gabing iyon, umuwi si Dalisay na may bagong sandata, ang kaalaman. Ang kanyang pag-arte ay naging mas matalas, mas kapani-paniwala, at tamang-tama dahil ang kalaban ay gumawa na ng kanyang pinakahihintay na hakbang. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos siya sa sala, lumapit si Bughaw. May dalang folder at isang ngiting puno ng kasinungalingan. Love. Panimula nito, umupo sa tabi niya at inakbayan siya. May ipapapirma lang sana ako sa'yo. Routine paperwork lang para sa kumpanya. Binuksan nito ang folder at inilatag sa coffee table ang isang dokumento. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang nagpakilabot sa kanya. Special Power of Attorney. Para saan to? Tanong ni Dalisay. Pinanatiling kalmado at natural ang kanyang boses. Kahit ang gusto niyang gawin ay punitin ang papel at isampal sa mukha nito. Para lang mas streamline ang operations, paliwanag ni Bughaw, ang kanyang tono ay kaswal na para bang nagpapaliwanag ng isang simpleng bagay. Alam mo na, para hindi ka na naaabala sa mga maliliit na desisyon at pirmahan. Kung may ESPA ako, mas mabilis kong maaaprubahan ang mga proyekto for the good of the company. Tinitigan ni Dalisay ang dokumento. Nakita niya ang linya para sa kanyang pirma. Ang isang pirma na magbibigay kay Bughaw ng absolutong kapangyarihan. Ang isang pirma na tatapos sa lahat. Naalala niya ang sinabi ni Liwanag. Huwag kang pipirma sa kahit ano, Say. Kahit ano. Itinulak niya ng bahagya ang dokumento, pabalik kay Bughaw. Ngumiti siya ng matamis. Okay, B. Pero alam mo naman, hindi ako bihasa sa mga legal stuff na ganito. Ipapatingin ko lang muna kay Wana bukas para lang sigurado, para maintindihan ko rin ng maigi. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Bughaw, ngunit mabilis itong nawala. Hindi ito pwedeng tumanggi sa isang makatwirang hiling nang hindi nagmumukhang kahina-hinala. Sige, syempre! Medyo utal na sagot nito. Good idea, para mas kampante ka. Nang gabing iyon, alam na ni Dalisay na kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Isang ebidensyang hindi maitatanggi. Isang ebidensyang maglalagay sa kanila sa kulungan. Kinabukasan, bago umalis si Bughaw, hinarang siya ni Dalisay. May hawak siyang isang maliit at eleganteng kahon. Ano to? Tanong ni Bughaw. Advance anniversary gift. Nakangiting sabi ni Dalisay. Nakita ko to kahapon, naisip ko bagay na bagay sa'yo. Para sa pinakamagaling na COO sa buong mundo. Binuksan ni Bughaw ang kahon. Sa loob, nakalagay ang isang mamahaling pluma, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Wow, love. Salamat, sabi ni Bughaw. Tunay na nagagalak. Kinuha niya ang pluma at inilagay sa bulsa ng kanyang coat. Gagamitin ko to palagi. Dapat lang, sabi ni Dalisay habang inaayos ang kwelyo nito. Hinalikan niya ito sa pisngi, isang halik na kasing lamig ng bakal. I'm so proud of you. Pinanood niyang maglakad si Bughaw palabas ng pinto. Dala-dala ang regalong ibinigay niya. Isang eleganteng pluma
na may nakatagong micro-recorder sa loob. Isinara ni Dalisay ang pinto at ang matamis na ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Magsalita ka lang, Bughaw. Magsalita kayo ni Amihan. Bulong niya sa sarili. At bawat salita ninyo ang magiging huling pako sa sarili ninyong kabaong. Lumipas ang 2 araw matapos ibigay ni Dalisay ang pluma at ang katahimikan ay nakabibingi. Gabi-gabi, palihim niyang kinukuha ang pluma mula sa coat ni Bughaw para pakinggan ang recording, ngunit wala siyang nakukuhang mahalaga. Puro usapan tungkol sa trabaho, mga tawanan sa mga kasamahan, mga ordinaryong tunog ng isang araw sa opisina. Nagsisimula na siyang kabahan, baka masyado silang maingat. Ang pagtanggi niyang pirmahan kaagad ang special power of attorney ay tila nagtanim ng buto ng paghihinala sa isipan ni Bughaw at Amihan. Naramdaman ito ni Dalisay sa maliliit na bagay. Ang mga tingin ni Bughaw ay mas matalas. Ang mga tanong nito ay mas mapanuri. Sino ang kausap mo? Saan ka galing? Maging si Amihan ay naging mas madalas ang pagtawag. Nagtatanong kung nakausap na ba niya si Juana tungkol sa dokumento. Naramdaman ni Dalisay na kumikipot ang mundo sa paligid niya. Alam niyang malapit nang may mangyari. At hindi siya nagkamali. Nagsimula ito sa isang email, isang urgent notice para sa isang emergency board meeting. Ang agenda, critical update on the San Mateo Development Project. Ang San Mateo Project ay isa sa mga pinakamalaking proyekto ng Sinag Holdings, isang high-end residential development na personal na pinangasiwaan ni Dalisay. Ito ang kanyang pride and joy. Pagdating niya sa boardroom, naramdaman niya kaagad ang tensyon. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang kaibigan at kasosyo ng kanyang ama, ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Si Bughaw ay nakaupo sa kanyang kanan. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng seryosong pagkabahala. Gentlemen, thank you for coming on such short notice. Panimula ni Dalisay, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Dalisay, dumiretso na tayo sa punto, sabi ni Mr. Velasco, isa sa mga pinakamatagal na board member. Nakatanggap ako ng tawag kaninang umaga mula sa ating primary investor sa San Mateo. They are pulling out. Anong nangyayari? Ang balita ay parang isang suntok sa sikmura ni Dalisay. Ano? Imposible. Kausap ko lang sila nung nakaraang linggo at lahat ay maayos. Well, hindi na maayos ngayon. Sabat ng isa pang miyembro. Ang sabi nila, may internal instability daw sa management. May mga alingas-ngas na hindi raw tayo financially sound. Where are these rumors coming from, Dalisay? Ang kanyang mga mata ay automatikong napatingin kay Bughaw. Nakita niya itong bahagyang umiling na para bang sinasabing, hindi ko rin alam. Isang napakagaling na aktor. Alam ni Dalisay sa sandaling iyon na ito ang gawa niya. Siya ang nagpakalat ng lason. Sinubukan ni Dalisay na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagpresenta siya ng mga numero, mga ulat, ngunit ang duda ay naitanim na. Ang bawat tanong ay parang isang atake sa kanyang kakayahan bilang leader. At sa gitna ng lahat, tumayo si Bughaw. Ang lahat ay natahimik. Mr. Chairman, mga miyembro ng board, panimula niya. Ang kanyang boses ay puno ng bigat at awtoridad. Mahal ko ang asawa ko at alam nating lahat ang dedikasyon niya sa kumpanyang ito. Ngunit bilang inyong COO, tungkulin kong maging tapat sa kapakanan ng Sinag Holdings. Huminga siya ng malalim. Sa tingin ko ay medyo naging complacent tayo. Ang San Mateo Project ay nangangailangan ng mas agresibong pamumuno. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang basta pagsunod lang sa plano. Kailangan ng mabilis at mapagpasyang aksyon. Ang mga salita ay hindi direktang akusasyon, ngunit ang mensahe ay malinaw. Si Dalisay ay mahina. Siya ay hindi sapat. Walang sino man ang pumansin sa luhang namuo sa gilid ng mga mata ni Dalisay.
Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong susuportahan siya, ay ang mismong nagtulak sa kanya sa bangin sa harap ng lahat. Pagkatapos ng pulong, lumapit si amihan na tila nag-aabang sa labas ng boardroom. Niyakap niya si Dalisay ng mahigpit. "Say, anong nangyari? Narinig ko. Grabe sila. Huwag kang mag-alala. I'm here for you." Ngunit habang yakap siya ni amihan, nakita ni Dalisay sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-uusap nito at ng asawa ni Mr. Velasco. Kitang-kita niya ang pag-iling ni amihan na puno ng pag-aalala at ang pagbulong nito ng mga salitang, "Kawawa naman si Say. Baka masyado nang mabigat para sa kanya ang lahat." Ang ahas. Ang ahas ay kumikilos sa liwanag ng araw. Nagbibigay ng yakap gamit ang isang kamay habang sinasaksak siya gamit ang kabila. Ang plano nila ay malinaw na ngayon. Sirain ang kanyang reputasyon, pagmukain siyang walang kakayahan, ihiwalay siya sa mga taong nagtitiwala sa kanya. At kapag siya ay mahina na at nag-iisa, doon nila siya tatapusin. Ang linggong iyon ay isang impyerno. Ang bawat araw ay may dalang bagong problema, bagong krisis na tila idinisenyo para ipakita ang kanyang kahinaan. At sa bawat pagkakataon, laging nariyan si Bughaw para maging tagapagligtas, nag-aalok ng mga solusyon na lalong nagpapatingkad sa kanyang sariling galing. Ang huling dagok ay dumating sa pagtatapos ng linggo. Muling ipinatawag ang board. Sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay mas malamig, mas formal. Si Mr. De Leon, ang chairman ng board at ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama, ang siyang nagsalita. Tinitigan nito si Dalisay hindi bilang isang ninang, kundi bilang isang chairman na may mabigat na desisyon. "Dalisay, alam mo kung gaano kita kamahal at alam mo ang respeto ko sa iyong ama." Panimula niya. Ang kanyang boses ay mababa at malungkot. Ngunit ang kumpanya ay nasa alanganin. Ang tiwala ng mga investor at ng board ay bumabagsak. Huminga ito ng malalim. Dahil dito, sa kapakanan ng Sinag Holdings, ako ay napipilitang mag-anunsyo na sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng isang boto. Isang boto ng no confidence sa iyong pamumuno bilang chairman. Ang araw ng botohan ay dumating na parang isang berdugong naghihintay sa kanyang sentensya. Pumasok si Dalisay sa boardroom, ang kanyang ulo ay nakataas, ngunit ang kanyang puso ay nasa kanyang mga paa. Sinubukan niyang magsalita, magpaliwanag, magmakaawa, gamit ang kanyang mga mata sa mga taong nakita siyang lumaki. Ngunit ang desisyon ay tila matagal nang nabuo. Ang kanilang mga muka ay mga maskara ng corporate formality. Iniiwasan ang kanyang tingin. Ang botohan ay mabilis at brutal. Isa-isang itinaas ang mga kamay. At sa bawat kamay na tumataas, isang piraso ng puso ni Dalisay ang nalalagas. Nang matapos, ang resulta ay malinaw. Si Mr. De Leon ay tumingin sa kanya, hindi na bilang isang ninong, kundi bilang isang chairman na naghahatid ng hatol. "The board has spoken, Dalisay. You are hereby suspended as chairman of Sinag Holdings, effective immediately." Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Ang mga boses sa paligid niya ay naging isang mahinang ugong. Tumingin siya kay Bughaw na nakayuko, na para bang apektado rin sa nangyari. Ang pinakamahusay na pag-arte na nakita niya sa buong buhay niya. Tumayo siya at lumakad palabas ng silid. Walang luhang pumatak. Wala nang natira para tumulo. Habang naglalakad siya sa pasilyo na dati kanyang kaharian, ang mga tingin ng mga empleyado ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat bulungan ay isang insulto, para siyang isang reynang pinatalsik sa sarili niyang palasyo. Ang biyahe pa uwi ay isang blangkong pahina sa kanyang alaala. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa Villa Diwa. Ang alam lang niya, nang buksan niya ang pinto ng kanilang bahay, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya.
Ang bahay na dati puno ng buhay at tawanan ay tila isang malawak na sementeryo ng mga pangarap. At sa gitna ng sala, nakita niya ito. Ang dalawang malaking maleta ni Bughaw, nakaayos ng mabuti, malapit sa pinto. Handa nang umalis. Ang kanyang puso, na akala niya'y durog na, ay nagawang madurog palalo. Sa ibabaw ng coffee table, may isang puting sobre. Sa tabi nito isang folder na pamilyar sa kanya. Ang folder na naglalaman ng Special Power of Attorney. Sa ibabaw ng sobre, ang kanyang pangalan, nakasulat sa perpektong sulat kamay ni Bughaw. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang liham. Isang liham na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Say patawad kung sa ganitong paraan mo malalaman. Sinubukan ko, Dalisay. Sinubukan kong iligtas ang pagsasamang ito. Pero ang pagdududa mo, ang kawalan mo ng tiwala, ang patuloy mong pag-iisip na niloloko kita. Iyan ang sumira sa atin. Hindi ko na kayang mabuhay kasama ang isang babaeng hindi naniniwala sa akin. Ang nangyari sa kumpanya ay hindi ko ginusto, pero resulta yon ng iyong kahinaan. Kailangan ng Sinag Holdings ng isang leader na hindi nadadala ng emosyon. Kailangan nito ng isang leader na hindi ako. Nasa loob ng folder ang mga papeles para sa ating diborsyo. Sana ay pirmahan mo para mapadali ang lahat. This is for the best. Be happy, Bughaw. Binitawan niya ang sulat na para siyang napaso. Ang kapal ng mukha, ang kasinungalingan. Ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang trahedya. Ipinamukha sa kanya na ang lahat ay kasalanan niya. At sa sandaling iyon, tuluyan na siyang bumagsak. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng malamig at tahimik na sala, at doon, umiyak siya. Hindi na isang iyak ng galit, kundi isang iyak ng kabiguan. Isang iyak ng isang taong nawalan ng lahat. Asawa, kaibigan, kumpanya, pangarap. Lahat ay kinuha sa kanya sa isang iglap. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon, sa dilim. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Liwanag, nakita siya nitong nakasandal sa sofa, nakayakap sa kanyang mga tuhod, isang basag na manika sa isang abandonadong bahay-bahayan. Walang sinabi si Liwanag. Umupo lang ito sa sahig sa tabi niya at niyakap siya. Hinayaang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa gitna ng kanyang pagguho. Nang medyo kumalma na siya, isang bagay ang kanyang naalala. Isang huling sinulid ng pag-asa, ang pluma. Dali-dali siyang tumayo at umakyat sa kanilang silid. Kinuha niya ang pluma mula sa coat ni Bughaw na nakasabit pa rin sa aparador. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Ang kanyang puso'y muling tumibok ng may kaunting pag-asa. Sana mayroon, kahit isang salita lang. Pinakinggan niya ang recording, ang tunog ng mga papel, ang pag-click ng keyboard, ang boses ni Bughaw na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga numero, at pagkatapos, ang boses ni Amihan. Tumawa sila. Nag-usap tungkol sa isang pelikulang napanood nila. Walang kahit anong magpapatunay sa kanilang plano. Perpekto nilang naitago ang lahat. Isinara ni Dalisay ang laptop. Iyon na. Ang huling pag-asa ay nawala. Talo na siya. Habang nakatitig siya sa kawalan, sa gitna ng pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang nag-iisang tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng bahay. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. "Hello?" sabi niya. Ang kanyang boses ay paos at walang buhay. Isang boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit may tono ng paggalang at kaunting pag-aalangan. Si Mrs. Sinag Alcaraz po ba ito?" "Sino to?" tanong ni Dalisay. "Ako po si Tino Cruz, ma'am. Nagtatrabaho po ako sa Archives Department ng Sinag Holdings. Matagal na po ako sa kumpanya, mula pa po noong panahon ng tatay ninyo." Kumunot ang noo ni Dalisay. "Anong kailangan mo?" Nagkaroon ng saglit na katahimikan at pagkatapos, nagsalita si Tino.
At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang siyang unang sinag ng liwanag sa napakahabang gabi ni Dalisay. Pasensya na po sa abala, ma'am. Meron lang po kasi akong naririnig sa opisina. At sa tingin ko po ay meron kayong dapat malaman tungkol kay Amihan Reyes at sa kanyang ama. Ang tawag mula kay Tino Cruz ay isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Para kay Dalisay, na nasa pinakailalim na ng kanyang desperasyon, wala siyang pagpipilian kundi ang kumapit. Kinabukasan, sa isang maliit at halos walang taong coffee shop sa kabilang dulo ng syudad, isang lugar na malayo sa kanilang karaniwang mundo, nagkita sina Dalisay, Liwanag at Tino Cruz. Si Tino ay isang simpleng lalaki, nasa mga huling taon na ng kanyang 50, may suot na makapal na salamin at bakas sa kanyang mukha ang mga taon ng tapat na serbisyo. May dala siyang isang luma at makapal na leather briefcase. Maraming salamat po sa pagpunta, Ma'am Dalisay, Ma'am Liwanag. Panimula ni Tino. Ang boses ay magalang at bahagyang nanginginig. Hindi po ako sigurado kung tama itong ginagawa ko, pero ang konsensya ko po ang hindi ako patatahimikin. Ano po ba ang nalalaman ninyo, Mr. Cruz? Seryosong tanong ni Liwanag na umupo sa pagitan ni Dalisay at Tino na tila isang tagapagtanggol. Huminga ng malalim si Tino bago nagsalita. Nagsimula po ako sa Sinag Holdings bilang isang clerk sa archives nung nabubuhay pa ang ama ninyo, si Don Ricardo. Kasama ko pong pumasok noon ang ama ni Amihan, si Mr. Alberto Reyes. Matalik na magkaibigan po sila ng tatay ninyo. Ang kwento ay dumaloy mula sa bibig ni Tino. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang malaking expansion project na pinasok ni na Don Ricardo at Mr. Reyes. Noong una, ito'y matagumpay. Ngunit biglang bumagsak ang ekonomiya noong panahong iyon. Ang kanilang negosyo ay nalubog sa utang. Ang sinisisi po ng marami ay si Don Ricardo. Malungkot na sabi ni Tino. Ngunit ang hindi po alam ng lahat, lalo na ng pamilya Reyes, ay ang ginawang pagsisikap ng tatay ninyo para iligtas ang kumpanya at ang kanyang kaibigan. Binuksan ni Tino ang kanyang briefcase. Mula roon, inilabas niya ang isang tumpok ng mga lumang dokumento na ninilaw na sa katagalan. Itinago ko po ito. Utos po sa akin ni Don Ricardo noon na itapon na ang lahat para makalimutan na. Pero hindi po kaya ng konsensya ko. Inilatag niya sa mesa ang mga sulat, mga liham mula kay Don Ricardo para kay Mr. Reyes, nagmamakaawang huwag sumuko, mga kopya ng mga personal na promissory note kung saan isinangla ni Don Ricardo ang ilan sa kanyang mga sariling ari-arian para lamang mabayaran ang mga utang ng kumpanya. Sinubukan po ng tatay ninyo na akuin ang lahat ng pagkalugi para hindi mapahamak si Mr. Reyes, pagpapatuloy ni Tino. Pero huli na po ang lahat. Masyadong malaki ang kahihiyahiyan para kay Mr. Reyes. Isang araw, ibinenta na lang niya ang natitirang shares niya sa tatay ninyo sa napakamurang halaga. At pagkatapos po ay narinig na lang namin ang masamang balita. Si Dalisay ay nakatitig sa mga sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang namumuo. Ang kanyang ama, ang mabuti at marangal niyang ama, hindi lang pala isang magaling na negosyante, kundi isang tapat na kaibigan hanggang sa huli. At si Amihan ay lumaki sa isang kasinungalingan, sa isang galit na nakatanim sa maling tao. Ang paghihiganti ang pakay niya, bulong ni Dalisay. Hindi lang pera, gusto niyang maranasan ko ang naranasan niya, ang mawalan ng lahat. Iyon din po ang hinala ko, ma'am, sabi ni Tino. Nang gabing iyon, bumalik sila sa opisina ni Liwanag, ang kanilang war room. Ang mga dokumento mula kay Tino ay nakalatag sa mesa. Ngunit alam nilang hindi pa ito sapat. Ito ay nagpapatunay sa motibo, ngunit hindi sa krimen. Kailangan natin ng pruweba na mag-uugnay sa paghihiganti niya sa ginagawa nilang panloloko sa kumpanya, sabi ni Liwanag.
Napatingin si Dalisay sa pluma na nasa ibabaw ng kanyang bag, ang pluma na simbolo ng kanyang huling kabiguan. Kinuha niya ito at tinitigan. Pinakinggan ko na to, Wana. Walang laman. Pakinggan mo ulit. Giit ni Liwanag. Pakinggan mo na alam mo na ngayon ang totoong dahilan. Baka may marinig kang iba. May pag-aalinlangan, isinaksak ni Dalisay ang pluma sa laptop. Muli, pinakinggan niya ang recording. Ang boses ni Bughaw, ang tawa ni Amihan, mga walang kwentang usapan. Aalisin na sana niya ang earphones nang may marinig siyang isang halos hindi marinig na tunog sa pinakadulo ng recording matapos magpaalam ni Bughaw. Isang kaluskos, isang buntong hininga. Teka, sabi ni Dalisay, itinaas ang kanyang kamay. May naririnig ako. I-play niya ulit ang huling 10 segundo. Pagkatapos ng boses ni Bughaw, may isang napakahinang bulong. Halos tunog ng hangin lamang. Ano yon? Tanong ni Liwanag. Lumapit sa kanya. Hindi ko maintindihan. Masyadong mahina. Gamitin natin ang audio software ko. Sabi ni Liwanag. Mabilis na kumilos. Kinuha niya ang audio file at inilagay sa isang program na ginagamit niya para sa kanyang mga architectural presentations. Dahan-dahan niyang inadjust ang mga tinatanggal ang background noise at pinalalakas ang mahinang tunog. Ang puso ni Dalisay ay kumakabog ng napakabilis. Nakatitig sila pareho sa sound wave na lumalabas sa screen. Okay, let's try this, sabi ni Liwanag at pinindot ang play. Mula sa mga speaker, ang dating mahinang bulong ay naging malinaw na parang kristal. Ito ang boses ni Amihan, isang boses na hindi pa naririnig ni Dalisay kailanman. Walang lambing, walang pagkukunwari, tanging puro lamig at pagkamuhi. Hangal ka, Bughaw, akala mo mahal kita? Isa ka lang kasangkapan para makuha ko ang dapat sa akin, para sa tatay. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay naging sentro ng mundo ng negosyo sa araw na yon. Ang logo ng Sinag Holdings ay nakabalandra sa isang malaking LED screen sa entablado. Kumikinang sa ilalim ng matitingkad na ilaw. Ang bawat sulok ay puno ng mga miyembro ng media, mga mamamahayag na may dalang kamera, at mga importanteng personalidad sa industriya. Ito ang araw na ipapakilala sa mundo, ang bagong tagapagligtas ng kumpanya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Bughaw Alcaraz, ang bagong talagang interim CEO. Suot ang isang mamahaling suit, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Sa unang hilera ng mga manonood, nakaupo si Amihan Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at tagumpay. Ito na ang rurok ng kanilang plano. Ang huling halakhak ay sa kanila. At kaya naman, ipinapangako ko sa inyong lahat, deklara ni Bughaw sa mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa ilalim ng aking bagong pamumuno, ang Sinag Holdings ay aahon mula sa abo ng lumang pamamalakad at lilipad patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Ngumingiti si Bughaw, tinatanggap ang papuri, naliligo sa sandali ng kanyang pinakadakilang tagumpay. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang malakas na tunog ang bumasag sa selebrasyon. Ang dalawang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay sabay na bumukas. Ang palakpakan ay unti-unting humina. Ang lahat ng mga ulo ay lumingon. At ang buong silid ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Doon, sa bukana ng pinto, nakatayo si Dalisay Sinag. Hindi na siya ang babaeng dehado at umiiyak. Ang suot niya ay isang pulang-pulang power suit na tila nagsasabing handa siya para sa digmaan. Sa kanyang tabi ay si Liwanag. Ang muka ay seryoso at matatag. Kasama rin nila ang isang matandang lalaki na may dalang briefcase, ang kanilang abogado. Naglakad sila papasok. Bawat hakbang ni Dalisay ay may bigat at determinasyon. Ang dagat ng mga kamera ay nahawi para bigyan sila ng daan. Ang mga bulungan ay nagsimula.
Ang kumpiyansa sa mukha ni Bughaw ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at isang bahid ng takot. Dalisay, anong, anong ginagawa mo rito? Nauutal niyang tanong. Sinisikap na bawiin ang kanyang kontrol. Hindi siya pinansin ni Dalisay. Dumiretso siya sa isang maliit na podium sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga miyembro ng board at sa mga kamera na ngayon ay lahat nakatutok sa kanya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Dalisay, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Patawad sa aking biglaang pagdating. Ngunit mayroon lamang akong gustong linawin bago nating ipagpatuloy ang pagdiriwang na ito. Ikinonekta ni Liwanag ang isang laptop sa malaking screen. Biglang nawala ang logo ng Sinag Holdings at napalitan ito ng mga dokumento ng bangko at mga flowchart. Ang lumang pamamalakad na tinutukoy ng aking asawa, sabi ni Dalisay, may diin sa huling salita, ay isang pamamalakad na tapat at marangal. Ngunit sa loob ng nakaraang taon, ang kumpanyang ito ay naging biktima ng isang sistematikong pagnanakaw, isinagawa mula sa loob. Isa sa isang ipinakita sa screen ang mga shell corporation na nilikha ni Bughaw, ang mga fund transfer, ang mga peking invoice. Ang abogado nila ang nagpaliwanag ng bawat detalye, bawat krimen na naganap. Ang mga bulungan sa silid ay naging malakas na ungol ng pagkabigla. Ngunit ang tanong ay bakit? Pagpapatuloy ni Dalisay, lumingon siya at tinitigan ng diretso si Amihan, na ngayon ay namumutla na sa kanyang upuan. Ang sagot ay hindi lamang kasakiman. Ang sagot ay isang matagal ng planong paghihiganti. Sa isang senyas mula kay Liwanag, lumapit si Tino Cruz sa mikropono. Mabilis ngunit malinaw niyang isinalaysay ang katotohanan tungkol sa pagkakaibigan ni na Don Ricardo Sinag at Alberto Reyes at kung paano sinubukan ng ama ni Dalisay na iligtas ang kanyang kaibigan. Ang huling maskara ay natanggal na. Ang buong plano ay nakalantad na para sa lahat. Si Bughaw ay hindi makapagsalita. Nakatayo lang siya, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ngunit si Dalisay ay hindi pa tapos. Mayroon pa siyang huling alas. Marahil ay iniisip ninyo, sabi ni Dalisay. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Bughaw, na si Mr. Alcaraz ay isa ring biktima sa kwentong ito. Isang taong umibig sa maling babae. Isang taong nabulag sa pag-ibig. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hayaan nating pakinggan ang katotohanan mula mismo sa bibig ng arkitekto ng lahat ng ito. Itinaas ni Liwanag ang isang maliit na audio device at sa katahimikan ng buong ballroom, pinatugtog niya ang recording mula sa pluma. Ang boses ni Amihan ay umalingaw-ngaw, malinaw at malupit. Hangal ka, Bughaw. Akala mo mahal kita? Isa ka lang kasangkapan para makuha ko ang dapat sa akin, para sa tatay. Ang tunog ay parang isang pagsabog. Ang mukha ni Bughaw ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon. Pagkalito, pagtanggi, pagkabigla, at sa huli, isang lubos at nakakaawang pagkawasak. Hindi lang ang kanyang mga krimen ang nabunyag, kundi ang katotohanang ang pag-ibig na pinagkanulo niya sa lahat ay isa palang malaking kasinungalingan. Isa lang siyang hangal. Isa lang siyang kasangkapan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumayo si Amihan at sinubukang tumakbo palabas. Ngunit hinarang na siya ng security ng hotel sa pinto. Kasabay noon, ang mga pulis na kanina pa pala nakaantabay sa labas ay pumasok na sa ballroom. Nilapitan nila sina Bughaw at Amihan. Ang tunog ng pagklik ng posas, ang huling musikang tumugtog sa kanilang nabigong selebrasyon. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Dalisay ang mga mata ni Bughaw. Wala na ang galit, wala na ang pag-ibig. Ang natira na lamang ay awa. Habang hinihila ng mga pulis si Bughaw palayo, si Dalisay ay tumalikod na. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Naglakad siya papalabas ng ballroom, palayo sa mga kamera, palayo sa mga guho ng kanyang nakaraan, at pasulong sa isang bagong sinag
na naghihintay para sa kanya. 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalong yumanig sa Sinag Holdings ay dahan-dahan ng humupa, napalitan ng mga bulungan ng paghanga sa bagong pamumuno nito. Ang boardroom na minsay naging saksi sa pagkakanulo ay ngayon, isang lugar ng panibagong pag-asa at integridad. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Dalisay Sinag. Hindi na Sinag Alcaraz. Ibinalik niya ang kanyang pangalan, kasabay ng pagbabalik niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring bakas ng sakit ng nakaraan. Ngunit ngayon, nangingibabaw na ang isang kapayapaan at tibay na hindi pa nakikita sa kanya noon. Ang unang ginawa ni Dalisay sa kanyang pagbabalik bilang chairman ay ang pag-promote kay Tino Cruz bilang bagong pinuno ng Internal Auditing Department. Isang mensahe sa lahat na ang katapatan ay may gantimpala sa bagong Sinag Holdings. Sunod-sunod niyang tinanggal ang mga taong naging kasabwat sa panloloko ni Bughaw, hindi dahil sa paghihiganti, kundi para linisin ang bahay na minana niya sa kanyang ama. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagpatupad siya ng mga bagong patakaran. Mas transparent, mas makatao. Itinaas niya ang sahod ng mga rank-and-file employees at naglunsad ng mga programa para sa kanilang kapakanan. Ang kumpanyang dating ginatasan mula sa loob ay unti-unti niyang pinapalusog, hindi lang sa pinansyal, kundi pati na rin sa moral. Isang maaraw na hapon ng Sabado, nagmaneho si Dalisay papunta sa sementeryo. May dala siyang isang pumpon ng mga puting bulaklak. Lumuhod siya sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Don Ricardo Sinag. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan nito. Hayetay! Bulong niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging abala po nitong mga nakaraang buwan. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay sariwa at mapayapa. Naalala niyo po ba noong bata ako? Sabi niyo sa akin, ang pangalan nating Sinag ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may darating na bagong liwanag. Nitong mga huling buwan, Tay, nawala po ang liwanag ko. Akala ko, hindi na ulit sisikat ang araw. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Pero mali po pala ako. Inalagaan ko po ang legacy ninyo, Tay. At sa pag-aalaga ko nito, natagpuan ko po ulit ang sarili kong Sinag. Maraming salamat po sa lahat. Pagkatapos ng kanyang pagdalaw, nagkita sila ni Liwanag sa kanilang paboritong restaurant. Ang kanilang samahan ay mas naging matibay pa kaysa dati. Kamusta ang meeting mo kay Daddy? Nakangiting tanong ni Liwanag habang umiinom ng kanyang tsa. Naging emosyonal, pag-amin ni Dalisay. Pero masaya. Wana, salamat. Para saan? Sa lahat. Sa hindi mo pag-iwan sa akin. Sa pagiging lakas ko noong mahina ako. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Sinserong sabi ni Dalisay. Hinawakan ni Liwanag ang kamay niya. Ano ka ba? Magkapatid tayo. Walang iwanan. At saka, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ikaw ang lumaban, Say. Ikaw ang tumayo. Ipinakita mo sa kanilang lahat kung sino ang tunay na Dalisay Sinag. Bago matapos ang araw, may isang huling lugar na gustong puntahan si Dalisay. Mag-isa. Nagmaneho siya papunta sa kapihan sa pagitan. Ang lugar na yon, na minsay naging simbolo ng pinakamatinding sakit at pagtataksil, ay naroon pa rin. Hindi nagbago. Pumasok siya. Umorder siya ng kape at naupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ang mismong pwesto kung saan madalas umupo sina Bughaw at Amihan. Noong una, may kaunting kirot. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga taong naglalakad sa labas, ang mga magkasintahang nagtatawanan, ang mga pamilyang magkakasama, ang kirot ay unti-unting napalitan ng pagtanggap. Dati, ang pag-upo niya sa isang coffee shop ng mag-isa ay isang bangungot.
Isang patunay ng kanyang kalungkutan. Palagi siyang naghihintay. Kay bughaw, kay amihan. Ang kaligayahan niya ay laging nakadepende sa pagdating ng iba. Ngayon, habang dahan-dahan niyang hinihigop ang kanyang kape, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na siya naghihintay. Hindi na siya nangangailangan ng iba para buuin siya. Natagpuan niya ang lakas, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Pagpapatawad hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Pinalaya niya ang sarili mula sa galit na gumapos sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay at payapang namang ngiti. Tumingin siya sa labas ng bintana, hindi para maghanap ng kung sino, kundi para pagmasdan ang ganda ng papalubog na araw. Ang bawat sinag nito ay isang pangako ng bagong umaga. Ang puso niya, na minsan ay basag at durog, ay muling buo. At ngayon, ito ay dalisay na sa kanya lamang. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong paglalakbay ni Dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa bawat hakbang na tinahak ng ating bida. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bawat pighati, bawat pag-aalinlangan, at bawat munting tagumpay na kanyang naranasan. Naging bahagi na rin kayo ng kanyang buhay. At para doon, ako'y lubos na nagpapasalamat. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sakit ng pagtataksil. Ito ay isang paalala na sa loob ng bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga kababaihan, ay mayroong isang sinag ng katatagan na hindi kayang patayin ng anumang dilim. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili, upang makalaya tayo sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagkatutong mahalin ang ating sarili ng buong buo. Dahil sa huli, iyon ang pag-ibig na hinding-hindi tayo iiwan o sasaktan. Sana po ay may aral kayong napulot at may inspirasyong naramdaman sa kwento ni Dalisay. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing ilaw at lakas sa aking patuloy na pagsusulat. Muli, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng puso. Lubos na gumagalang, Pusong Pinoy Tales.